lugar natin kung saan yung location yan. For authentication na yan. Okay, yan ay makikita nyo na parang green na stamp na stamp po sa inyong yung sa dinotaryo ng embassy. Okay, so 3 steps. Okay. Sakali po na ma-translate na yung documents namin, pwede kami mag-direct doon sa MOFA? Hindi po, kailangan dumaan muna po sa second step, notaryo ng embassy. After po nung notaryo ng embassy? Pwede na po mag-direct po ng MOFA. Pero hindi ko lang sure kung bukas pa. Usually po kasi yung first and second step na gagawa na ng couple. Okay? Kasi ang ating namang embassy open na hanggang 5 o'clock. So hindi ko lang po sure kung makaabutan yung ang MOFA kasi 3 o'clock lang ako nagsasaka na. So the other day naman, pwede naman kinabukasan, pwede din naman isubmit. Okay? So yun po yung 3 steps na kailangan gawin. So bakit ba natin pinapaprocess yan? Kasi for your safety po kasi. Kasi minsan di ba may mga police authorities po nag-check yan, nagpapahay. So baka mamaya matiyempuhan magkasama kayo sa bahay tapos hindi pa na-process yung document. Hindi naman po sila gaano nakakaintindi ng English, no? At hindi pa naman so magkakaroon ng problema. Kaya natin pinapa-process yung document. At least legal, di ba? Na kahit magkasama kayo sa bahay, hindi kayo magkakaroon ng problema. Yeah? So, for your safety, yung process po ng document. So, hindi nyo na kami kailangan bigyan ng copy para sa inyo talaga yan. Okay po? So, itabi na mabuti kasi magagamit yan for future reference. Yeah? Okay. So, huwag nyo lang patagalin kasi baka mamaya alam nyo na yung mga checkings, lalo na ngayon mahigpit. Kasi kung nabalitaan nyo, recently lang, nagkaroon ng random checking daw sa bata. Okay? Yung bata, di ba maraming mga nandun? So, yung maraming nakatira na yan, alam nyo na mga illegal na nila sa sana, so hindi nagkakaproblema. So, yun po ang iniwasan natin. Kaya natin pinapaprocess ang document. Okay po? Malinaw, no? Yan. Okay. So, paano naman po natin makukuha yung ating PSA, marriage certificate? Yan na po yung galing PSA. Hindi po yan nililinis dito sa embassy, no? Alam na po natin yan sa PSA sa Manila. So, meron naman tayo ngayong digital, di ba? Meron na tayong yung e-apostille na pwede naman i-request na. So, yun, nyo lang, i-search nyo lang sa i-google nyo lang, makikita nyo na doon yung e-apostille, DFA e-apostille. So, pwede na kayo mag-request doon online. Okay? So, hindi nyo na kailangan pang mag-request o mapunto sa kaanak nyo sa Philippines para kumuha ng physical copies. Kasi tinatanggap naman natin ng e-apostille na basta nasa abroad ang mga tapos, mga couples. So, pwede nyo na kayo mag-request doon. At pag nag-online kayo, hihingin pa rin meron po tayong process niyan. Once na, pakibilang lang po itong itong buwan. Kasi may 5 months po na kailangan bilangin para makuha nyo na po yung PSA marriage certificate. So may process po yan Kapag dumating na po yung 5 months, mag-request kayo sa ating email. Diba? May email na binigay sa inyo, nasa maliit na papel. Mag-email kayo doon, request for dispatch and reference number. Okay, so importante yan na makuha nyo kasi hindi nyo makiklaim ang PSA marriage certificate kung wala yun, yung dispatch. Hanapin po talaga yan. Kahit sa online, hanapin din yan. So, importante na mag-email kayo. Okay, lagay niyo yung pangalan nyo sa email tsaka kung kailan kayo tinasal para madali natin maibigay yung mga hospital details. Okay? So, yan. 5 months, makukuha nyo na. Importante na makuha nyo yung PSA kasi once magka-baby na kayo, ang una nating requirement is PSA marriage certificate para i-rehistro ang baby dito sa ating embassy. Okay? So, kailangan makuha agad. Yan? Okay. So, pakicheck lang na maigi ang marriage contract dahil once may error and napirmahan na ang marriage contract, the way to correct them is to file a petition for clerical error. So, makapag-file lang kayo ng petition. Once nakuha nyo na ang PSA copy ng inyong marriage contract, di ba kanina nag-double check tayo, di ba, ng inyong marriage contract, para maiwasan natin yung error. Kasi yan ay yung papadala natin sa PSA. Okay? Kasi 1 number, 1 letter, magkamali tayo, magkakaproblema. Okay? So, meron naman tayong remedyo dyan. Once may nakita kayo, nakuha nyo na yung PSA marriage certificate ninyo, may nakita kayong error, pwede nyo naman natin i-correct. Punta lang kayo dito sa ating consular, meron tayong application for correction. Dalhin nyo lang yung PSA marriage certificate, yung error, tapos isasabit ulit natin yan sa PSA para i-correct kung ano may yung error. So, yan ay makikita nyo na annotation, di ba nilalagay yan sa gilid ng document or sa ibaba.
remarks na corrected na kung ano man yung error. Okay pa? Malinaw. Yan. So after ng ating ceremony, yung pirmahan ng kontrata, syempre magkakaroon naman tayo ng protocol. Okay? So since tatlo naman ng ating couple, nag-submit naman sila ng consent. Kasi nag-submit tayo ng consent. Para na rin sa safety namin, kasi mamaya bigla na lang kayo magulat, nag-post kami ng picture no, sa FB page. Pwede nyo kaming kasuhan. Diba? Walang consent ninyo. Kaya kami nagpapapirma. Para safe. Safety naman tayo lahat. Diba? Yan. Ngayon, yung ating photo op, dito gagawin yan. Dito yan, tatanggalin itong table, itong podium. Dito ginagawa yan, kasama ang magkakasal, na syempre yung mga witnesses ninyo. Dito yan. Ang ginagawa kasi natin, hindi siya photo video ang ginagawa namin. So, kinocompile lahat ng kakasal for this month. So, July. So, tatapusin muna natin yung kasal, no? Nitong month of July. Tapos makikita niyo yung yung video mga first week na ng August. Ganun ang ginagawa namin. Kung gusto niyo makakita yung idea kung ano yung tsura niya, open niyo yung FB page. Visit niyo yung ating FB page ng embassy. Kasi lumabas na yung mga previous weddings, yung latest yung June. Ayun, makikita yung kung ano yung tsura niya. Okay? Yan. So, meron na tayong question? Question pa po. Baka meron kayong di maintindihan sa process. Malinaw naman, di ba? Oo. Ito naman ang importante. Kasi kanina may nagtatanong na paano yung process na. So, yun, malinaw. Ngayon, kung nakalimutan ninyo, pwede naman kayo mag-email. Email nyo lang ulit ako, bibigay ko ulit yung process kung paano. Ako naman nasasagot ng email. Yeah? Same email po. Yung Gmail, ano ba yung nakaki-ano doon? Kasi dalawa yung email natin, meron isa din. Pwede rin yun. Or yung last, pwede rin yun. Tapos Gmail din, pwede rin. Okay? Kung may question, kasi hindi kayo makaisip mo yung tanong. Siyempre, excited sa kasal. Ayan. So, later na lang kayo mag-email nyo na lang. Okay?